Sa isang bar, magkasama itong si Justine at itong si Xavier. Nag-fun time muna sila dahil nga sa dinamdam nga ni Xavier ang ginawang pagbitaw nitong si Princess. Hindi niya maiisip kung paano nagawa nga nitong si Princess na basta na lamang siyang bumitaw. Wala na bang halaga itong si Xavier para sa kanya? Nung isang araw lang nangako itong si Princess na kailanman hindi sila maghahiwalay anuman ang mangyari. Subalit na bigla si Princess. Agad naman siya sinagot nitong si Justine na dapat na niyang tanggapin. Anumang naging desisyon nga nitong si Princess ay respetuhin niya. Ginawa niya ang bagay na iyon alang-alang sa kanyang inang si Divina sapagkat yun ang inihiling ni Divina. Ngunit ang hindi lamang maintindihan ni Xavier, ganun na lang ba kadali na basta-basta na lang siya bitawan? Wala na ba siyang halaga kay Princess? Sa kabilang banda, sa ospital naman magkikita itong si Charlene at itong si Divina. As usual, nag-iiringan ng dalawa dahil nag-aagawan sa isang pirasong papel. Hindi naman si Charlene patatalo kay Divina at alam niya ang pwesto niya. At kung tutuusin, walang karapatan itong si Divina sapagkat hindi pa sila divorce, hindi pa na lang kanilang kasal. At sa pagkakataong yun, sila pa rin ang mag-asawa. At kung umasta nga itong si Divina, tela, siya na ang asawa, siya pang nagagalit. Kaya naman pinaalala nga nitong si Charlene na lumugar nga itong si Divina. At sadyang sumagot pa itong si Divina at sinabi na siya dapat ang mag-alinlangan sapagkat baka nakakalimutan niya na magiging ex-wife na siya at wala na siyang lugar para kay Raymond. Sa kanya na umano itong si Raymond. Agad naman sinabi nga nitong si Charlene na huwag siyang mag-alala sapagkat wala na siyang pakialam kay Raymond. Ang malaga na lamang sa kanya ay ang kanyang anak na si Libby dahil kahit anong mangyari, ipaglalaban niya ang kanyang anak na si Libby. Kung gusto umano niya ay itali niya sa leeg itong si Raymond ay wala na siyang pake. Umalis na nga itong si Charlene dahil wala na siyang oras para manatili pa sa ospital lalo't nandun na nga ang pagmumukhangan nitong si Divina. Lalo lamang masisira ang kanyang araw. Ngunit sa may elevator pa lamang ay sinalubong na siya nitong si Adrian. Agad namang nagtaka at tela nakaramdam ng pagsiselos ang kanyang asawang si Raymond. Ngunit wala na siyang gagawa. Sa kabilang banda, dito naman ay kakausapin nitong si Princess ang kanyang inainahan na ito si Divina. Nakukunin ng kanyang tumatayong ama na ito si Mang Dado at dalhin na lamang sa loob ng bahay dahil gusto niya itong alagaan. Nung una ay nag-aalinlangan itong si Divina, ngunit wala siyang magagawa sapagkat busy naman siya at mas maigi na ngang may pagkakaalpalahan at may mag-aalaga din kay Mang Dado.